Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang lingkod Ron D TV mo. Tuloy tayo agad sa ating topic mga kababayan. Sa wakas, Jeffrey Magpantay nagpakita na mga kababayan. Sumuko na ito sa Philippine National Police. Ito nga yung sinasabi na tumutok ng baril sa mga nakakita nga nung inilipat itong si Catherine Camilon doon sa isang sasakyan na kulay pula na Honda CR-V mga kababayan. Yun na nga, ito na kaya ang sagot, no? Ito na kaya ang makakalutas kung saan itinago itong si Catherine Camilon mga kababayan. Sana nga magsalita na itong si Jeffrey Magpantay mga kababayan at iwanan niya na itong si Police Major Alan De Castro. Sana nga siya pumanig na ito sa pamilya ni Catherine Camilon mga kababayan kung may kinalaman man ito sa pagkawala nga ng beauty queen mga kababayan. Umaasa rin yung pamilya ni Catherine Camilon na sana nga sa paglantad nito nga si Jeffrey Magpantay mga kababayan ay malaman na kung saan ba talaga itong si Catherine Camilon kahit na patay man o sana nga mas maganda kung buhay, kung saan man ito itinago nitong si Police Major Alan De Castro mga kababayan. Yun nga, wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Lumantad ngayong Martes sa Balayan Municipal Police Station si Jeffrey Magpantay. Sa umano ang driver ni Police Major Alan De Castro na inirereklamo ng kidnapping at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Silang dalawa ang pangunahing suspect sa kaso kasama ang tatlong iba pa. Si Magpantay din ang itinuturo ng dalawang testigo na nanutok umano ng baril sa kanila nang makita nilang inililipat ng tatlong lalaki sa isang pulang SUV ang isang dugoang babae na pinaniniwala ang si Camilon. Gusto po na dito mag-stay si Jeffrey Magpantay. Okay. Kung ano po yung legal process na gumugulong, maging readily available po siya sa course of the procedure po ng legal ng case po niya. Dagdag ng Balayan PNP, mas komportable umano si Magpantay na manatili sa istasyon ng pulisya dahil malapit ito sa kanyang mga kaanak. Hindi nagpaunlak ng panayam si Magpantay at di rin siya nagpakita sa media. Pero nakitang dumating sa istasyon ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Nilinaw naman ng mga pulis na hindi nakakulong si Magpantay dahil wala pang kasong na isasampa sa kanya. Samantala, nagpatuloy naman ang preliminary investigation ng kaso sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Dumating ang mga kaanak ni Catherine at ikinatuwa ang paglutang ni Magpantay. Nagkakaroon ako ng pag-asa kahit na nandoon yung takot ko. Pero alam kong unti-unti ko nang malalaman kung nasa ng aking anak. Kahit nandoon ang takot, alam ko magkakaroon ng linaw. Yung pakiramdam ba na, pero sana ligtas siya. Sana wala silang ginawa kahit anong masama sa aking anak. Hindi naman uli nagpakita si De Castro sa pagdinig at naghain lang ng counter-affidavit ang kanilang kampo. Okay naman siya, he is good aside from a fever. Meron siyang sakit. Pero gusto niya sana pumunta? Sana. Kaya lang medical concerns prevented him from going. Gaya umano ng mga magulang ni Camilon, nais din ni De Castro na makita na ito. Concerned kami dun sa kapwa-tao like si Miss Catherine Camilon. Sana safe, sana okay siya, sana she is well and good. October 13, 2023 pa nawawala si Camilon. Sa January 17 ang susunod na pagdinig sa kung gusto naman palang makita ni Police Major Alan De Castro itong si Catherine Camilon, dapat noon pa ito nagsalita na itong mga kababayan. Sinungaling itong pulis na ito, ito pang abogado na ito ay sinasabi na may sakit si Police Major Alan De Castro kaya hindi siya nakapunta sa ginagawang preliminary investigation mga kababayan. Dami niyong palusot wag niyong lokohin yung yung ating mga kababayan. Lokohin niyo yung lulo niyo, wag niyong lokohin yung taong bayan. Yun nga mga kababayan, umaasa nga yung pamilya ni Catherine Camilon na sana nga ay nasa maayos na kalagayan itong kaniyang anak mga kababayan. Ayon pa nga sa nanay ni Catherine Camilon ay sana nga daw ay nasa mabuting kalagayan. Pero nga mga kababayan, nasa 2 buwan na mahigit, magtatatlong buwan na itong mga kababayan, malabo na talaga ito. Parang ang si Jubilin Galieno din, kung gaano katagal nawala si Jubilin Galieno, talagang hindi natatagpuan na yun. Sabi nga natin mga kababayan, itong nangyari kay Catherine Camilon ay parang ang nangyari din kay Jubilin Galieno. Baka
Huwag naman sana na matagpuan na lang na isang bungon na rin. Huwag naman sana. Pero sabi nga nating mga kababayan ay malabo na buhay itong si Catherine Camilon. Yung mga hula-hula lang mga kababayan ang nagsasabi na nandoon si Catherine Camilon, pero wala naman talaga tayong pruweba na totoo yung isang hula mga kababayan. Yun ang sana nga ay maano na ito, ma-solve na itong kaso na ito at makita si Catherine Camilon, sabihin man natin na buhay o patay mga kababayan, basta nandoon at makikita yung katawan ni Catherine Camilon. Yun ang hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo at magbabasa tayo ng ilang komento dahil nga sa mga karumal-dumal na pangyayari ngayon sa ating bansa. Shout out kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan. Napapailing na lang ako, kawawa naman sila. Yun ang grabe talaga ma'am. Totoo talaga yan Ma'am Caroline Kawakami. Talagang nakakahawa itong pamilya na ito. 7 katao. Talagang inubos talaga. Wala malang tinira. Mabuti ito mga kababayan, itong isang pamilya, itong mag-asawa ay may anak ito may anak na 4 pero hindi nakasama dahil nag-aaral. Itong itong mag-asawa ay nagtatrabaho nga para tustusan yung pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya nga lang, walang awa namang ibinaon at pinatay nga ng mga demonyong tao mga kababayan. Shout out na rin kay Willa Maghanoy basig iyang bana padre di pamilya di mo sugot magtrabaho sila. Pero kailangan mapatay pag hindi magtatrabaho, ayaw magtrabaho. Shout out na rin shout out na rin kay Rinrin Butoon. Shout out kay Ruyan Batalya, yung sinakyan nila. Yun ang dapat nakuha kung ano sila. Kung paano sila napunta dyan sa Sapat, Lala, Lanao del Norte. Yun na talaga dapat tukuyin yung sasakyan na yun, kilalanin yung driver na yun, baka nga alam kung saan ito huling hinatid itong pamilya na ito, itong 7 katao na natagpuan niya, nakabaon at wala nang buhay. Sana nga matukoy yung driver na sinakyan nila mga kababayan, yung nagsundo nga doon sa kanilang lugar. At shout out na rin kay Charito Mercado, kawawa naman, mananagot kayo sa Diyos sa inyong sana yon kasamaang ginawa sa isang pamilya na libag ninyo ang utos na labag ninyo ang utos ng Diyos, ang sabi ni Charito Mercado. Emax Vlog, shout out Diyos ko, ano ba yan na lang ang kaluluwa ng gumawa na yan, walang awa, nasaan na ang hustisya? Yun na nga, ang hustisya ang hinahanap ng ating mga kababayan. Wilbis San Vicente, shout out pati yung katulong kasabwat at alam naman niyang may hidwaan, saan ba yun? Hidwaan yung mag-ina, yung katulong ang naging bridge nung anak. Ito nga rin yung nangyayari mga kababayan. Wala pa tayong balita tungkol naman sa nangyari sa yung binaril sa Victory Bus Liner mga kababayan. Wala pa rin tayong balita sa ngayon kung na-aresto na ba yung anak na sinasabing nagpapatay sa kanyang sariling ina. Wala pa tayong balita sa ngayon mga kababayan. Hintay-hintay na lang natin, baka makakuha tayo ng ibang balita niyan. Shout out na rin kay Luz Baminda del Rosario. Ay nako, baka ganyan ginawa kay Camilon. Ito na nga yung ginawa nga nung 7 katao na inilibing, baka nga daw yan din ang nangyari kay Catherine Camilon mga kababayan na inilibing. Huwag naman sana nga ay buhay pa, pero nga ang sabi natin mga kababayan, malabo na talaga na mangyari yun. Yun ang dito lang muna. Once again, this is from the TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.